Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto po manambatiin si Brother Jules. Yan, si Brother Jules and Ate Hazel ng Pasig. Hello po sa inyo. Natutuloy po natin yung pinakahuling devotion po natin patungkol sa God's comfort in times of trouble. So every week po nagpapalit po tayo ng tema o ng theme. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay magmumula po sa Psalm chapter 46, verse 1 and 3. Sabi po rito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Sa Tagalog po, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolos sa kabagabagan. Kahit hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Napaganda po ng mga talata natin. No? So yung una po, God is our refuge and strength. Yung Diyos yung ating sandigan, hindi magigiba. Yung Diyos yung ating kanlungan. Pag sinabi pong refuge, parang ano po ito eh. Parang isang kastilyo na merong makakapal at matataas na pader. Na kapag pumasok ka dito, yun yung magiging sandigan mo, yun yung magiging kublihan mo. Na yung mga kaaway mo, yung mga gustong manakit sa'yo, hindi ka masasaktan kasi nandoon ka sa loob ng refuge. At yung Diyos po natin, yung matibay nating kanlungan o kublihan. Sabi dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Laging naririyan kasama natin, lalo na sa panahon ng kabagabagan, ng mga panganib, ng mga suliranin sa buhay. Laging handang saklolong kapiling natin, kasama natin. Kaya sabi dito, therefore we will not fear. Dahil dito sa katotohanan ito, meron tayong Diyos na sandigan, kublihan, kanlungan at kailanman hindi magigiba, hindi mayayanig. Dahil dito, hindi tayo dapat matakot. Therefore we will not fear. Wala tayong katatakutan. At kung makikita niyo po itong berde na ito, yan po yung lahat ng mga pagbabagong pwedeng mangyari. So kahit anong pwedeng mga pagbabagong mangyari sa buhay mo, wala kang dapat katakutan. Kung healthy ka ngayon, tapos later on nagkasakit ka, hindi ka dapat matakot. Kung mayaman ka ngayon, naghirap ka, hindi ka dapat matakot. No? Any changes in your life, kayang-kaya mong harapin. Kasi yung pagbabago sa paligid natin, pagbabago ng sitwasyon, hindi yan maihahambing sa Diyos na hindi nagbabago. Matibay na sandigan, kailanman hindi magigiba. So yung unang teaching po natin ngayong umaga, God is a refuge and our ever-present help in times of trouble. Yung Diyos po natin ay ating sandigan, kanlungan, at laging handang saklolo. Ibig sabihin po nito, laging naririyan kasama natin, na ready, always ready to help us in times of trouble. So God is our refuge and an ever-present help in times of trouble. Napakaganda pong katotohanan, no? Na hindi siya, yung Diyos hindi kagaya ng tao o kahit matalik mong kaibigan na laging nandyan, pero minsan, nawawala. No? Pero yung Diyos never mawawala sa piling natin. Minsan nga, yung pinakamalapit na sa buhay natin, kagaya ng asawa natin, minsan dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, wala sila. Pero yung Diyos, ang sabi rito, He is our ever-present. Kailanman hindi nawawala, kailanman hindi yung absentee God, no? Laging kasama natin, handang sumaklolo sa atin. Now, pangalawa po, God's character does not change. Yung character po ng Diyos, hindi po nagbabago. Kung sino yung Diyos na kasama ni Adan, yun pa rin yung Diyos natin ngayon. Kung sino yung Diyos na kasama ni Noah, nung panahon na nagkaroon ng deluge, ng matinding baha, yung kasama ni Noah na yon, siya pa rin yung kasama mo ngayon. Yung Diyos na kasama ni Abraham, siya pa rin yung kasama natin ngayon. Hindi po siya nagbabago.
Ibig sabihin, yung character niya ng unang panahon, character niya pa rin ngayon. Kung handa siyang sumaklolo ng panahon na yon, concerned pa rin siya at handang sumaklolo sa panahon natin ngayon. Yung Diyos na kasama ni Moses, kasama pa rin natin ngayon. Kasama ni Joseph, kasama pa rin natin ngayon. Kasama ni David nung pinatay niya si Goliath, yun pa rin yung Diyos na kasama natin ngayon. So, God is the same yesterday, today, and forever. God's character does not change. Na pag sinabi natin God's character does not change, hindi ito yung minsan kasi nisip natin yung Diyos minsan mapagmahal, minsan galit. O di nagbabago yung Diyos. Yun yung sinasabi ng iba. Hindi po ganoon. Pag sinabi natin God's character does not change, or sa theology, immutability, ibig sabihin hindi nagbabago. Ibig sabihin po niyan ganito. Ang Diyos galit sa kasalanan. Okay? Kahit nung unang panahon, hanggang sa kasalukuyan, hanggang in the future, galit pa rin siya sa kasalanan. Never mamahalin ng Diyos ang kasalanan. Okay? So, ang Diyos, mahal niya ang kabutihan. Dati, ngayon, and even the future, mahal niya yung kabutihan. So, yun po yung ibig sabihin ng hindi nagbabago. So, kung yung Diyos ay mapagbiyaya, hindi magbabago yan, mapagbiyaya ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi magbabago yan. Ang Diyos ay nagpaparusa sa dapat parusahan, hindi magbabago rin yon. Ang Diyos ay galit sa kasalanan, hindi rin magbabago yon. God does not change. Hindi magpapalit yon na, halimbawa, kasalanan, biglang mamahalin ng Diyos. Hindi ganoon, hindi mangyayari yon. God does not change. So, kaya po ang ating Diyos ay matibay na kublihan kasi po hindi siya nagbabago. Walang nagbabago sa Diyos. Kung papaano siya naging refuge or matibay na sandigan nila Joshua, nila Moses, nila David, no? Nila Gideon, ganun pa rin siyang matibay na sandigan sa panahon natin ngayon. God's character does not change. And number 3 po, God's people should not be afraid of changes. Sabi nga rito sa mga talata, no, dahil ang Diyos matibay na sandigan, laging handang saklolo na tumutulong sa atin, therefore we will not fear, hindi kami matatakot kahit anong mga changes. Tingnan niyo po ang ganda ng pagkakasabi sa Tagalog, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Yung ganong klaseng change talagang parang iba yung imagery eh. Sabi niya kahit pa madulas yung bundok sa puso ng dagat, yung ganong klaseng pagbabago, hindi ako matatakot. Kasi yung Diyos, hindi nagbabago. Isa pa ring matibay na kublihan. Sabi dito, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. No? Hindi ako matatakot. God's people should not be afraid of changes. Now, ako po, nung bata ako, kapag lumulusong ako sa dagat, hindi ako masyadong lumalalim. Kasi pag tinignan ko, darkness na eh, kadiliman na eh. Tapos, takot ako sa dilim eh, kasi hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari doon. Alam niyo po, ang tao, takot sa mga bagay na hindi nila alam. Kaya ang tao takot sa darkness. Kapag merong madilim, ayaw natatakot doon sa lugar na yon kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mabago sa buhay mo. Hindi kagaya sa liwanag, kitang-kita mo, pag naglalakad ka, maliwanag, hindi ka natatakot kasi alam mo yung pwedeng mangyari. Nakikita mo kung may batuhan ba dyan, nakikita mo pag lumulusong ka sa ilalim ng dagat, pag maliwanag, walang pating, no? Kasi ang kinakatakutan ko, pating, baka sakmalin ako ng pating eh, nung bata ako, ganun yung understanding ko. Hindi kagaya ngayong matanda na ako, pag nakakita ako ng pating, matutuwa pa ako, no? Kung mag-dive man ako, tapos makita ko yan, sobrang saya ko. Hindi kagaya dati, sobrang takot na takot ako sa darkness. Baka may pating dyan. Baka may masamang mangyari sa akin dyan. So mga kapatid, God's people should not be afraid of changes. Kasi po, takot talaga tayo sa mga pagbabago eh. Takot tayo sa darkness, sa mga bagay na hindi natin alam. Ngayon, may trabaho ka, pero pag nawalan ka ng trabaho, naiisip mo pa lang, natatakot ka na paano mapapakainin yung pamilya mo. Ngayon, malakas ka pa, pero paano pag tumanda ka na? We're afraid of changes. Pero mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot sa mga pagbabago sa buhay. Kasi meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Merong matibay na kublihan. Meron tayong matibay na kanlungan.
ang ating Diyos na laging handang saklolo sa ating mga buhay. So bilang application po sa katotohanan ito, number 1, have no fear since God is near. Huwag po tayong magkaroon ng takot sa puso, yung mapuno ng takot at pangamba yung puso natin kasi yung Diyos malapit sa atin. Matakot ka kung malayo ang Diyos. Matakot ka kung ikaw namumuhay ng malayo sa Diyos, namumuhay sa kasalanan, namumuhay na nakatalikod sa Diyos. Yan ang ikatakot mo. Kasi po, sa pamumuhay mo sa kasalanan, alangan tulungan ka pa ng Diyos sa kasalanan. Diba? Tutulungan ka ng Diyos pag ikaw ay nasa kabutihan. Alangan namang i-push ka ng Diyos na magpatuloy sa buhay na masama. So, kaya mga pangako ng Diyos, laging applicable yan sa mga taong sumusunod sa Kanya. No? Sa biyaya ng Diyos, tumatanggap ng pagpapala sa Diyos. Pangalawa po, seek refuge in times of deluge. Ano po yung refuge? Kanlungan. Ano yung deluge? Ito yung talagang malakas na buhos ng ulan, bumabagyo, bumabaha. Pero si Jesus ang iyong kanlungan. Kahit bahain ka dyan, kahit salubungin ka ng malalakas na agos, ng malalakas na bagyo, ang Diyos hindi nagbabago. Laging matibay na sandigan, matibay na kublihan, kailanman, hindi mayayanig, hindi magigiba. Kaya't hindi tayo dapat matakot, ang ganda nito. Bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. No? Hindi tayo matatakot. Have no fear since God is near. Seek refuge in God in times of deluge. Number 3 po, find stability in God's immutability. No? Teka lang, parang nag-effort yata ako dito sa outline na to. Maganda yung mga rhyme natin. Find stability in God's immutability. Pag sinabing immutability sa theology po niyan, yung Diyos na hindi nagbabago. So kung merong Diyos na hindi nagbabago, ang sitwasyon natin pabago-bago, ang buhay natin pabago-bago, attitude natin, behavior natin, asawa natin pabago-bago. So kung yung asawa mo pabago-bago ng isip, pabago-bago ng mood, normal lang. Normal lang po yan mga kapatid, no? Kasama talaga sa buhay yan. Pero huwag tayo matatakot. Now, sitwasyon natin pabago-bago mga kapatid. Takot tayo sa pagbabago. Pero alam niyo po, find stability. Pag sinabing stability, stable. Yung hindi mauuga. Tingnan niyo po, napakaganda ng talata natin. Ang Diyos ay kanlungan. Ang kanlungan po hindi nauuga. Ang kublihan, hindi nauugayan. Yung kalakasan ng Diyos, hindi nagbabago yan. Sabi dito nga, sa bandang huli, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unas na yan. Kahit anong babago dito sa sitwasyon natin, meron Diyos na hindi nagbabago. Doon ka kumubli sa Kanya. Doon ka pumunta sa Kanya kasi ang Diyos hindi nagbabago. Find stability in God who is immutable. Hindi nagbabago. Kaya kahit anong sitwasyon mo, pumangit man yung buhay mo, pumangit man yung kalusugan mo, pumangit man asawa mo, pumangit man lahat ng nangyayari sa iyo, talagang ang dami mong problema. Kahit saklobang ka pa ng bagyo ng mga pagsubok, pag nandoon ka sa Diyos, you find stability in God's immutability, mako-comfort ka talaga. Kaya there is comfort in God in times of trouble. Kasi yung Diyos natin, hindi nagbabago. Kung gaano niya pinakita, kung gaano siya kamakapangyarihan at mapagbiyaya nung unang panahon, sa panahon pa lang ng Biblia, ganun pa rin siya ngayon. Ang Diyos natin, He is the same yesterday, today, and forever. Kung nagbabasa ka ng Bible, nasaksihan mo yung gabay ng Diyos kay David, siya pa rin yung Diyos ngayon. No? Yung gabay ng Diyos na nagpatagumpay sa buhay ni David, siya pa rin ang magpapatagumpay sa atin ngayon. Yung gabay ng Diyos kay Job sa gitna ng pagdurusa niya, siya pa rin ang Diyos natin ngayon sa gitna ng ating pagdurusa. Yung Diyos na tumulong kay Joseph mula sa balon hanggang sa kanyang pagkakakulong, hanggang sa maging parang prime minister na siya ng Egypt, yun pa rin yung Diyos na kasama natin ngayon. Hindi siya nagbabago. Let's find stability in God's immutability. Now, para po sa ating discussion, why should we not be afraid of changes? Bakit nga ba hindi tayo matakot sa mga pagbabago sa buhay? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin.
Lord God, I thank you because there has never been a time when you were far from me. You are always near, our ever-present help in times of trouble. Thank you, Lord, for your comforting presence. You are the God who does not change or is affected by change. You are stable and immutable. Based on this truth, I shall not be afraid. You are the same God yesterday, today, and forever. In you I find comfort. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga dito sa ating devotion, si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.